Denaisan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. And for today's video guys, so ayan, another vlog about my hair. So kung napanood niyo yung vlog ko last year, di ba nagpa-Brazilian blowout ako nun sa isang salon. Pero ayun nga, medyo expensive talaga kapag nagpapasalon ka. Kaya nung nakita ko to sa Shopee, nagulat ako guys kasi ang mura lang pala ng pang-Brazilian blowout sa hair. So ang price nitong nabili ko is 99 pesos lang. And ang product na to is Eye Care Brazilian Blowout. So ayan. With collagen and argan oil siya. Hindi ko talaga alam kung ito ba yung exact na product na ginamit sa hair ko noon. Pero feeling ko nga guys ito yun kasi di ba kaamoy tsaka kakulay niya yung ginamit sa akin noon. Kasi ang bango ng amoy niya guys, amoy strawberry siya kasi with strawberry bit siya. So ayun peeps, kung mapapansin nyo sa mga vlog ko before, di ba sobrang straight ng hair ko noon. Tapos lagi maayos. Pero ngayon, naging frizzy na ulit yung hair ko and naging dry kasi di ba nagpa-Brazilian blowout ako noong December. So kung gusto mo talaga magpa-straight ng hair guys, hindi ito recommended na gamitin mo. Kasi hindi naman to katulad ng pag-rebond na magiging straight talaga yung hair mo ng matagal. Kasi itong Brazilian blowout is a keratin treatment sa hair natin. So recommended talaga to para sa mga katulad ko na nagpa-rebond na, nagpa-bleach at nagpakulay ng hair. At lalong-lalo na kung frizzy and dry na yung hair mo. Kasi ito ay pang smooth, silky, and healthier na hair. So ito ay tatagal siguro ng mga 1 to 2 months based on my experience noon. And ayun nga, nakalagay dito na soothes and eliminate frizz, adds incredible shine, reduces daily styling time, and improves overall health of hair. So ayan ang eye care. So ayun guys, pahinga muna tayo sa mga rebond or iba pang chemical sa hair kasi malapit na tayong makalbo. So itong Brazilian blowout guys is madali lang siyang i-apply sa hair. Tapos mabilis lang siyang gamitin. Unlike sa pag-rebond na medyo matagal talaga and matagal pa yung pag-straight. Ito mabilis lang. Kaya please watch till the end guys and see the difference sa aking hair before and after kung mag-apply nitong Brazilian blowout. And i-share ko sa inyo yung mga pros and cons at do's and don'ts sa paggamit ng Brazilian blowout. So without further ado guys, let's try this Eye Care Brazilian blowout. Tatapat kayo sa electric fan para kusa siyang matuyo. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng blower basta wag lang yung sobrang init. After 1 hour guys, na-absorb na ng hair natin yung eye care. Kaya doon na natin i-start na i-straight yung hair natin.
Ganun ulit guys, so sisimulan nyo ulit siyang i-straight yung hair nyo dun sa babang portion hanggang dun sa taas. Tapos kapag magpa-flat iron kayo, wag yung sobrang init kasi hindi daw e-effect talaga yung eye care Brazilian blowout sa hair natin kapag sobrang init kasi mas lalo lang daw mamamatay at magiging dry yung hair natin kapag ganun. So yung medyo sakto lang na temperature, wag yung sobrang init. And ayun nga guys, medyo ilalayo nyo yung hair nyo dun sa mata nyo kasi ang sakit niya talaga sa mata. Yun talaga yung nagiging effect niya sa atin. Yun talaga yung pinagkaiba ng Brazilian blowout sa rebond. Mas mabilis tong i-apply sa hair natin unlike dun sa rebond na ang dami pang process tapos babanlawan pa yung hair tapos i-straight tapos babanlawan i-straight. Dito talaga hindi mo na babanlawan yung hair mo, i-straight na siya agad pero same sila na i-stay mo muna yung hair mo ng 3 days bago banlawan. And na-curious lang ako guys kasi hindi naman kami expert sa ganito. So kung meron bang iba pang nilalagay yung mga nasa salon aside dito sa eye care Brazilian blowout kasi 'di ba kapag nakikita niyo yung mga result ng mga nagagawa nila sa hair, 'di ba ang bongga talaga ng result. Pero tayo guys hindi naman tayo expert kaya sinusunod lang natin kung ano yung nasa instruction. So ayan guys, ayan yung naging result sa hair ko. After 3 days kong in-apply yung eye care Brazilian blowout sa aking hair, after 3 days, binanlawan ko na siya gamit yung conditioner. Hindi mo na ako gumamit ng shampoo. And ayan, kung makikita nyo yung result ng aking hair before and after, mas naging okay naman yung hair ko compare dati kasi dati talaga frizzy talaga at saka dry yung hair ko. Pero ngayon, hindi siya sobrang straight kasi hindi naman siya rebond kasi itong Brazilian blowout is Brazilian keratin treatment lang siya sa ating hair. Kumbaga pampasmooth lang siya and silky na ating hair. Kaya yun yung naging result ng aking hair. So, kung makikita nyo guys, parang merong part sa hair ko na naka-curve. Pero hindi talaga siya curve. Meron talaga sa hair ko na portion na parang natapya siya ng hair ko nung nagpareband ako. Ayan. Sa mga nagbabalak na itry itong eye care Brazilian blowout sa kanilang hair at home, so i-share ko sa inyo yung mga do's and don'ts at pros and cons sa paggamit itong Brazilian blowout. So, first, ito muna tayo sa mga pros. So, number 1 guys, ang advantage nito is yung price niya kasi sobrang affordable lang nito. 99 pesos lang siya sa Shopee and meron din siya sa Lazada. So, dun ako umorder nung sa akin. And next naman peeps is, ito talagang Brazilian blowout is for smooth and manageable hair para sa merong mga frizzy and dry hair katulad sa akin. So, kung kakatapos nyo lang magpa-rebond after 6 months or 1 year, so, ito yung recommended sa inyo na gamitin, Brazilian blowout. So, ipahinga muna natin yung ating hair sa mga pagre-rebond or sa mga chemicals katulad ng mga bleach or pagpapakulay ng buhok. Kasi guys, kawawa naman yung hair natin, malapit na tayo makalbo. Iba ko napanood nyo guys yung aking procedure or steps sa pag-a-apply ng Brazilian blowout. Diba sobrang dali at bilis nyo lang talagang i-apply sa ating hair compared dun sa rebond na medyo matagal talaga tapos masakit talaga sa kamay. Kasi itong Brazilian blowout is actually pwede nyo na nga siyang i-apply sa hair nyo ng kayo lang mismo. Yun nga lang, hindi ko talaga siya ma-apply sa hair ko kasi malabo yung mata ko kaya kailangan ko pa ng tulong ng iba para malagay siya sa hair ko. Pero kung kayo guys, pwede nyo na siyang gamitin ng kayo lang mismo. Tapos ang cons or disadvantage naman nitong Brazilian blowout ay kung mapapansin nyo dun sa video, ang sakit niya talaga sa mata guys, para kayo naghihiwa ng sibuyas kapag ginagamit nyo to. Actually, parang nung mga araw na nakalagay ito sa hair ko, may mga times na sumasakit pa rin talaga yung mata ko kapag napupunta yung hair nyo malapit sa mata. Kaya medyo ilalayo nyo guys yung hair nyo sa mata nyo kasi masakit talaga, lalo na kapag ina-apply. And another disadvantage nito guys is it only lasts for 1 to 2 months lang siya. Hindi katulad sa pag-rebond na tumatagal siya ng 6 months to 1 year. Ito kasi semi-permanent lang talaga siya. Hindi siya pang matagalan. Ito nga guys, 3 days pa lang tapos ito na agad yung itsura niya. Kasi hindi naman talaga siya pang pa-straight ng hair. Isa pang disadvantage guys is huwag kayong gagamit ng ganito kung talagang kulot yung hair nyo or wavy yung hair nyo kasi hindi naman siya pampa-straight ng hair, pampa-smooth lang talaga siya. Kaya ito recommended talaga to sa mga medyo straight na yung hair na nagpa-rebond before pero naging dry yung hair niya kasi ito yung gagamitin nyo as treatment sa inyong hair. Dito naman tayo guys sa mga do's and don'ts sa paggamit nitong Brazilian blowout ng eye care.
So yun nga peeps, so first, wag muna kayo magko-conditioner bago i-apply itong eye care kasi kailangan guys is mag-shampoo muna kayo ng 2 beses. Saka lang kayo gagamit ng conditioner pag babanlawan nyo na siya after 3 days. So ito pa guys, syempre wag kayong gagamit ng mga blower na sobrang init talaga. Better if itatapat nyo na lang sa electric fan yung hair nyo at kusa yung matutuyo kasi mas lalo lang magiging dry yung hair natin kapag sobrang init nito. Kasi ako guys, ang ginawa ko nung nung basang-basa pa, tinapat ko siya sa blower pero medyo malayo. Tsaka guys, huwag kayong magba-Brazilian blowout kung kakatapos nyo lang magpakulay ng hair, magpa-bleach or magpa-reban kasi lalong mamamatay yung hair natin. Siguro after 6 months. Tapos, mas okay kung mag-Brazilian blowout kayo ulit after 2 to 3 months siguro. Kung talagang sobrang dry na ulit ng hair nyo at bumalik na sa dati. Tapos ito guys, tip ko lang sa inyo based on my experience. After nyo mag-Brazilian blowout sa hair nyo, huwag kayo magsha-shampoo araw-araw. Mas okay kung mag-shampoo kayo every other day. Tapos after nun, saka kayo mag-conditioner. Kasi lalo lang daw magiging dry yung hair natin kung araw-araw tayo magsha-shampoo. So, mas okay kung every other day din after nyo mag-shampoo, saka kayo gumamit ng conditioner. Hindi ko sure kung tama ba yung ginawa namin pag-a-apply sa hair kasi sorry guys, hindi naman ako expert. Kung meron kayong mga corrections na nakita doon, just comment down below. So, ayun na nga peeps. So, if you have any questions or concerns about this vlog, just comment down. If you guys enjoyed my video, don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you on my next vlog! Bye!